Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Jesucristo naway sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay na magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na iyong laging kinahabagan at pinagbibigyan upang ang itinampok ng iyong pamumuno at pagsubaybay ay muli mong ikalugod at panatilihin mong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, isipin ninyo kung may naganap ng tulad nito, nasaksihan o nabalitaan man lamang mula ng likhain ng Diyos ang daigdig. Maliban sa inyo, sino pa ang nakarinig sa tinig ng Diyos mula sa haliging apoy at nanatiling buhay? Sinong Diyos ang naglabas ng isang buong lahi mula sa isang bansa upang maging kanya sa pamamagitan ng pakikipagsubukan, ng kapangyarihan, ng kababalaghan, ng digmaan, at ng makapangyarihang mga gawa tulad ng ginawa ng Panginoon sa Ehipto? Ang mga pangyayaring ito ay ipinamalas niya sa inyo upang maniwala kayo na walang ibang Diyos maliban sa Kanya. Mula sa langit, nagsalita siya sa inyo upang kayo ay turuan. At dito sa lupa, nagsalita siya mula sa apoy. At dahil sa pag-ibig niya sa inyong mga ninuno, hinirang niya kayo at sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ay inilabas kayo sa Ehipto. Pinuksa niya ang mga bansang mas malakas sa inyo upang maluwag kayong makapanirahan sa lupaing ibinigay niya sa inyo ngayon. Dahil dito, dapat ninyong malaman na sa langit at sa lupa ay walang ibang Diyos liban sa Panginoon. Kaya nga, dapat ninyong sundin ang kanyang mga utos at tuntuning sinasabi ko sa inyo ngayon. Sa gayon, mapapanuto kayo at ang lahing susunod sa inyo. Magtatagal kayo habang panahon sa lupaing ibinigay niya sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Kaya aking babalikang gunitain ang ginawa, ang maraming ginawa mong tunay na kahanga-hanga. Sa lahat ng ginawa mo, ako'y magbubulay-bulay. Magbubulay-bulay ako sa diwa ko at isipan. Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Ang daan mo, Panginoon, ay tunay na daang banal, at wala nang ibang Diyos na sa iyo'y ipapantay. Ikaw ang Diyos na ang gaway tunay na kahanga-hanga. Iyang kadakilaan mo'y nahayag na sa nilikha. Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Dahilan sa iyong lakas, mga hirang mong tinubos ang lahat ng mga angkan ni Jose at ni Jacob. Ikaw, O Diyos, ang nanguna sa bayan mong parangkawan, si Moises at Aaron, yung iyong naging kamay. Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman nito'y ang kanyang buhay? Ano ang maibabayad ng tao para maibalik sa kanya ang kanyang buhay?
Sapagkat darating ang anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong yaoy, gagantihin niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Sinasabi ko sa inyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat di nila nakikita ang anak ng tao na pumaparito bilang hari. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Poong Jesus Nazareno. Sa unang pagbasa, narinig po natin ang pagpapakilala ni Moises sa ating Panginoon. Ang sabi nga po, mayroon na ba kayong nakilalang Diyos na katulad ng Panginoon? Diyos na nagsasalita sa pamamagitan ng haliging apoy, Diyos na naglabas sa buong lahi, Diyos na nagtatanggol sa lahat ng mga mananakop kahit gaano pa kalalaki, kalalakas na bansa, nalulupig dahil sa Diyos. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, ipagtatanggol ka ng Diyos. Hindi tayo dapat matakot kasi itong Diyos natin ay talagang handang ipagtanggol tayo sa ating mga kaaway. Nararamdaman nyo ba yan? Uy. Di ba? Isa nga sa objective natin, isa sa layunin natin kung bakit tayo lagi pumupunta dito, hindi para humingi lang, kundi para mas makilala natin ang Diyos natin. So kung itong pinipicture sa atin, itong ipinapakita sa atin na Diyos na inaanyayahan tayong sumunod, inaanyayahan tayong makinig, na para bang pwede natin wow, ito pala yung Diyos na pinupuntahan natin tuwing Biyernes. Ito pala yung Diyos na ating tinitingala, na hindi malayo, kundi siya mismo yung lumalapit, siya mismo yung pumupunta. Hindi pa ba kayo may iinganyo niyan? Di ba, na magpatuloy? Kung sa unang pagbasa, si Moises ay nagsasalita para tayo kumbinsihin, para tayo, kumbaga, ino-offer niya, para bang nagsisales talk, ito ang Diyos natin, san ka pa? Bakit ka pa lalayo? Bakit ka pa maghahanap ng iba? Ito na ang Diyos, walang katulad. Yan. Punta tayo sa Ebanghelyo natin. Kung sa unang pagbasa, si Moises ang nagpapakilala, ngayon naman, si Kristo na mismo ang nagsasalita. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, tinawag ka ng Nazareno. Kung babalikan mo yung mga kwento natin, di ba? Dati ka namang hindi talaga nagpupunta sa Quiapo. Dati ka namang hindi nagsisimba. Dating may iba kang simbahang pinupuntahan, iba yung pagdidibusyon mo, pero bigla, nandito ka. Kasi tinatawag ka ng Nazareno. At ang kailangan lang, tumugon tayo. Kasi hindi lahat ng naririto ay tumutugon. Hindi lahat ng naririto ay tinawag. May iba't ibang paraan ng pagtawag. Pero pagtuunan natin ang pansin, ang pagtawag ng Poong Nazareno. Meron siyang ino-offer. Kasi nga, isa sa katangian na po pwede nating dalhin dapat, ang Diyos, hindi ka gagawing robot. Hindi ka lang susunod-sunod lang. Kailangan, o kaya binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na mag-isip para kung magdidesisyon tayo, talagang desisyon natin ng may kalayaan, kaya tayo sumunod sa Diyos. Hindi pinilit. Pero ito yung sinasabi ni Kristo. Kung sa unang pagbasa, para bang, di ba, ang ganda-ganda. Parang pagtatanggol ka, tutulungan ka ng Diyos. Pero sa Ebanghelyo, nandito din yung medyo hindi magandang mararanasan.
Kaya nga, walang sugar coating. Kung magdidesisyon ka, tatanggapin mo ng buong buo. Hindi lang yung, kaya ako nandito kasi, lagi akong pinagpapala ng Diyos. Mabait ang Diyos. Pinayaman ako ng Diyos. Pinagaling ako ng Diyos. Paano pag nagkasakit? Paano kapag bumagsak ang negosyo? Paano pag nasaktan? Paano pag iniwan ka ng mahal mo? Di naman pala totoo ang Diyos na yan. Kaya kailangan natin makita. At ipinapakita yan sa atin ngayon para maging mas malinaw ang desisyon mo kung susunod ka talaga sa Diyos. Kasi hindi lang tayo, hindi ka lang tinawag para magnobina, hindi ka lang tinawag para magrosaryo, hindi ka lang tinawag para humipo o humawak sa imahin niya. Mayroon pang mas malalim na pagtawag na nangangailangan ng pagtugon natin. Alam, very challenging. Sabihin nyo nga po, alagad. Asan na? Tulog na yung iba. Sabihin nyo po, alagad. Sabi sa Ebanghelyo, kinakausap ni Kristo ang kanyang mga alagad. At sinasabi, sino man ang nagnanais na sumunod sa akin. Yan. Hindi niya sinabing, magkakaroon kayo ng monthly allowance. Hindi niya sinasabing, magkakaroon kayo ng bahay. Magkakaroon kayo ng kotse. Hindi niya sinasabi na, magkakaroon kayo ng lahat ng hinihingi ninyo. Ang sinabi, ito yung criteria. Ito yung qualifications. Ang sino man nagnanais sumunod sa akin, una, limutin ang tungkol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, sumunod sa kanya. Tingnan mo yung image ng Nazareno, di ba? Sino ang gustong sumunod dyan? So kung susunod dyan, dapat may pasang kang krus. So walang alagad ng poong Nazareno ang walang krus. Tapos dasal kayo ng dasal sa Nazareno. Sana mawala ng problema ko. Sana. Yan nga ang krus na dapat natin pasanin. Yan ang krus mo. Iba-iba yung krus natin. Tapos ayaw mo. Paano ka makakasunod? Limutin ang tungkol sa kanyang sarili. Ano bang ginawa ni Kristo? Diba Diyos? Nasa kanya na yung lahat. Nagpakababa. Pumunta sa atin. Naging tao. Inalis lahat ng karangalan na mayroon siya. Nakipamuhay sa atin. Tapos gusto natin lahat, di ba, ginhawa. Mali pala yung sinusundan natin. Gusto lang natin ginhawa. Ayaw natin ng hirap. Hindi pwede. Package deal yun. Sa hirap at sa ginhawa, susunod tayo sa Diyos. Hindi pwedeng tatakasan. Harapin ang buong katapangan kasi nga, di ba ang sabi, ang Diyos ang magtatanggol sa kanila. Ang Diyos ang magtatanggol sa atin. Kailangan lang, para bang, kalma lang. Huwag kang matakot. Huwag kang pangunahan ng takot, kundi mas lalong magdala ito sa mas malalim na pananampalataya. Sabihin niyo nga po sa katabi niyo, hindi ka pinababayaan ng Diyos. Huwag mong isipin, nagkasakit ka, may kaso ka, naghihirap ka, nagugutom ka. Huwag mong isipin, pinababayaan ka ng Diyos. Kundi yan ay isang paraan para mapatunayan mo na handa kang sumunod sa Kanya. Mahirap naman kaya ka nandito kasi may hiningi ka. Alam nyo, parang sa pagninilay ko kanina, ang buhay natin bilang mga deboto o bilang tao, hindi ito tungkol sa kung anong makukuha mo. No? Hindi ito tungkol sa kung ano ang mapupunta sa iyo, kung ano ang makukuha mo, kundi ang buhay natin ay sa kung ano ang maibibigay mo.
Yun yung parang, sa tingin ko, no, mas magdudulot ng kaligayahan, ng fulfillment. Hindi yung kung ano ang nagigain o kung ano ang natatamo mo, naiipon mo. Hindi yan. Masaya ka dyan. Masaya tayo dyan. Pero mas fulfilling yung kung ano yung naibibigay mo. Yan, di ba? Wala namang deboto ng Nazareno ang pinabayaan. Wala namang deboto ng Nazareno ang nabibigo o ang binibigo ng Diyos. Kasi ginagamit nga tayo ng Nazareno para maging daluyan ng pagpapala. Binibigyan ka at ibibigay sa iyo ang kahilingan mo, hindi para sa iyo, kundi para mas maging masaya ka. Dahil mas masarap yung may naibibigay kaysa mayroong kang natatanggap. Smile na. Okay lang yan. May sakit ka, kailangan makita pa rin sa'yo na nakukuha mong maging masaya. Kahit anong sakit pa yan. Kasi yan yung paraan ng pagtugon mo sa Diyos. At dapat nga, kung mayroong blessings, magpasalamat. Kung mayroong paghihirap, magpasalamat. Kasi nararanasan natin pareho. Parang ayaw nyo, no? Sa mga mukha ninyo, parang gusto nyo saya lang. Gusto nyo ligaya lang. Ay, hirap nyo kausap, no? Kahit anong paliwanag eh. Wala eh, sarado eh. Hindi eh, gusto ko pera. Marami ng tao ang may pera pero hindi masaya. Pero yung katabi mo, wala man niyang pera, pero masaya yan. Sabihin niyo sa katabi, how to be you po? Diba? Na parang, bakit ganun? Sila nakukuha nilang maging masaya. Bakit ako mayroon at lahat, hindi pa rin masaya? Baka kasi lahat nasa iyo, wala pang lumalabas mula sa iyo. Subukan mo. Ayan, siyempre, ito nga ay hamon, pagtawag ng Nazareno. Kung sino man ang gusto, kung sino man ang may gusto, hindi ka pipilitin. Pero sana makita mo sa kung paanong ipinakita at pinapaliwanag sa atin, ito ba ay ipagpapalit mo? Ang Diyos ba na ito ay ipagpapalit mo sa tingin mong, no? Wala eh. Malaking kawalan kapag hindi tayo tumugon sa panawagan ng Diyos. Amen? Minamahal ko mga kapatid, idalangin natin na pahalagahan ng mga tao ang buhay, nakakamtin ng mga tapat na tagasunod ng Panginoon. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga obispo at mga paring taga-akay natin ay umunlad sa pag-ibig at katapatan sa Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang iwasan at layuan ng mga lingkod at pinuno ng bayan ang mga gawang nagdudulot lamang ng kayamanan, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang tayo ay maniwala na may gantimpalang tatanggapin ang mga nagtitiis ngayon ng kahirapan alang-alang sa kapwa, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga kabataan ay magtiyaga sa paggawa ng mabuti para matupad ang magandang plano ng Diyos para sa kanila, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, sa mga panalangin ng lahat ng nanonood sa Facebook Live,
at sa lahat ng panalangin na hiniling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito hiniling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Kunin mo, O Diyos, at tanggapin mo ang alak at tinapay na handog ng pag-ibig sa gisag naming bayan mo. Ang handog na ito ay babaguhin mo, magiging katawan at dugo mo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyusanang kalugdan at kami gawin mong haing sa iyo'y laging nakalaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas.
para mayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol,
Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay iyong tawangan sa ginagawa namin sa araw-araw upang kaming hindi mo pinagkakaita ng pagsubaybay
ay gawin mong maging marapat sa lubos sa kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nila, mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, umayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na amin.